Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, dito po tayo kay Simply Talkies Vlog. Wala pa tayo kay Pidol Birador. Pag-usapan natin saglian mga kababayan, yun pong usaping US-Philippines mutual agreement. Lalong-lalo na yung ating Mutual Defense Treaty, yung ating depensa sa West Philippine Sea, together with the EDCA, yung Indo-Pacific na sinasabi nga nila, na kung saan yan pong usapin na yan ay binigyan po ng pagtitibay ng previous administration ni Joe Biden. Sinabi ni Joe Biden, ni former Defense Secretary Lloyd Austin na ironclad ang commitment ng Amerika, lalong-lalo na sa Mutual Defense Treaty, At pinagtibay pa nga nila yung MDT na yan, na kung saan isinamad yan na kung meron man masasaktan na Pilipino personnel, whether PCG yan o ano man, mai-invoke ang MDT, Kaya maingat din ang mga Chekwa, lalo na maalala nyo may naputulan tayong kababayan, sundalo ng kanyang hinlalaki. Okay? At ganun din po pag-usapan natin itong China, may hinihiling sa bansang Pilipinas. Wow! Sila pa rin talaga ang mayabang, makakapalang muka, makakapalang apog ng mga ito mga kababayan. So, unahin natin itong ang mga Chekwa na ito, lalong-lalo na itong spokesperson nila na si Mao Ning. Kung maalala ninyo, the previous days, may nahuli po ang NBI together with their counterparts na armed personnel, yung mga armed uniform personnel natin, yung AFP, na Chinese spy. At may dalawa po siyang mga kababayan nating Pinoy na kasabwat, yung mga Hestas Barabas. Biruin nyo, dapat nga yan, hindi yung tinakpan ng mukha ng mga yan, mga adult naman na yung mga yan Walang hiya, nakita nyo, ilang taon na siya dyan sa Pilipinas na nandyan. Paano siya nakapasok dyan? Magulang po siguro, nagkunwaring turista, Hindi natin alam pala ay isang miyembro ng sleeper cell. Yung mga agent, mga sundalo ng China, nangangalap ng mga vital informations in terms of our military, at ano pa ang pwede nilang ibigay na impormasyon dyan sa Communist Party of China. Okay? At ito pang matinding nakalkal ng Bureau of Immigration, mga kababayan. Aside sa noong 2015 po siya dumating sa atin, naglabas pasok sa bansa, para lang siyang ordinaryong Filipino citizen. Itong matindi mga kababayan. Nakapag-asawa pa siya ng Pilipina, ayun na. So pwede pa yang i-petition na maging Pilipino kasi nga nakapag-asawa ng Pilipina O di ba? O dapat imbestigahan din yung kapwa natin Pinay. Baka na brainwash na siya ng asawa niyang inchik, Kailangan yan interrogate. Pero respeto ang human rights. Kababayan natin yan. Malay nyo, inosente naman siya, di ba? Pero hindi naman masama siguro kung iimbestigahan din siya. Nararapat lang dahil di mo alam kung anong impormasyon ang alam niya, tungkol sa espionage or spying. Ngayon, nung nalaman ng Chekwa yan, nagsalita po ang Chekwa through Mao Ning. Ang sabi ng Mao Ning ito mga kababayan, mukhang kasalanan pa ng Pinoy kung bakit nahuli yung kanilang spy. Mga hayop Parang hindi naman natin alam na itong mga
Chekwa na ito ay nagpapadala ng kanilang mga spy, no, sa iba't ibang bansa, lalo na dito sa Amerika, diyan sa Europe, no? Ang dami nila kasi nga hindi sila makapag-isip ng bagong technology. Puro copy paste lang sila. Sabi nila matatalino sila mga kababayan eh. Oo, sige, matatalino. Pero ba't kayo nangongopya ng technology ng ibang bansa, lalo na pagdating sa military? Kopya-kopya kayo eh, copy paste kayo. Di ba mga kababayan? Ano sabi ni Mauning? Sabi niya daw, we request the Philippines to stop shadow chasing us. Ha? Stop shadow chasing daw. Stop shadow chasing. Alam nyo ba pinagsasabi nyo? Stop daw yan, no? Lagi daw natin silang pinupuna, no? Ganyan. Shadow chasing eh. Uy, inchik yata to. Lahat na lang binabato ninyo sa amin. Eh mala nyo, hindi nga naman inchik yan. Weh. Na background check na, Mauning. Tapos ito pa sabi niya, stop peddling about Chinese spy. O what? Di ba? Anong masakit doon? Eh talaga namang may mga spy kayo. Tarantado ang puta. Wag daw ganun, wag kayong ganyan, wag kayong xenophobic. Wala ka dyan, Mauning. Gago mga citizen mo eh. Pinadala mo yan. Oo, pinadala mo yan. Wag kami. Di ba, Mauning? Parang tunog lang ng doorbell niyo yan, Mauning. Oh, ano pa sabi niya? Nire-request daw po nila sa bansang Pilipinas na irespeto daw ang karapatan ng mga Chinese. Weh! Kayo nga, wala nga kayong respeto sa human rights eh. Tapos kami, didiktahan nyo about respeto? Bakit? Kayo ba rumispeto sa amin sa West Philippine Sea? Kayo ba nirespeto nyo yung aming arbitral ruling? Wala. Tapos you have the audacity, ang kakapal ng mukha ninyo na magsabing irespeto ang citizen ninyo na gumawa ng mali sa amin? Paano pag sa inyo yan? Baliktarin natin. O nakahuli kayo ng Filipino spy dyan. Ano gagawin nyo? Mga ulol, ikukulong ninyo, bubugbugin ninyo, di ba? Kasi wala kayong pakialam sa human rights eh. Wala nga kayo niyan kasi nga communist kayo. Hindi nyo inaalagaan o pinapansin ang human rights ng mga citizen ninyo. Tapos ang gusto nyo, igalang nyo ang karapatan nila bilang Chinese citizen. Ulol. Saan ba sila gumawa ng pagkakamali? Sa Pilipinas. Di ba? Gago ang putya. Didiktahan pa tayo pagdating sa human rights. Mas magaling pa yata kayo sa human rights. Wala nga kayo niyan. Kami, commissioning body namin yan. Kaya wag kayong mandikta, na bakit? Binugbog na ba siya? Kung ako dyan mga kababayan, hindi dapat pa yan ibalik ka agad sa China. Kaya ikaw, Mauning, wag kang mandikta, Hindi mo kami sakop, Tang ina mo. Pakisabi nyo kay Mauning, tang ina niya. Hindi ko kasi alam yung pagmumura sa chinchik eh. Mauning, just shut the fuck up. Mind your own business. Philippines is not China. We are not a province of China, Wala na si Digong, Wala na kayong masusulsulan, Kung umuubos kayo ng pera kay Digong lang yun. Tang ina ninyo, di ba? Ang gusto pa ngayon ng Bureau of Immigration habang ayan, pinaprocess na siya eh. Huli po siya eh. Yung Chinese spy na yan, hindi pinangalanan eh. Tang ina naman, pangalanan nyo yan. Tanda na yan, adult na yan, alam niya ang ginagawa niya. Tapos tayo, tinan mo Mauning pinoprotektahan nga yung citizen mo, ayaw ilabas yung pangalan eh. Di ba? Anong palagay mo sa amin? Nambubugbog? Kayo lang yun. Kayo nga violente, di ba? Tingnan nyo yung ginagawa nyo sa amin sa West Philippine Sea. Putang ina, kung ano sa inyo, gusto nyo convenient sa inyo eh. Pag hindi convenient sa inyo, sa laula kayo. Anong karapatan mo, Mauning, at ng mga Chekwa na sabihin sa amin yan?
igalang ang karapatan nila. Tangina nyo, wala silang karapatan. Hindi sila Filipino citizen. Di ba, mga putang ina? Dinidiktahan pa tayo. Ha? Eh, ang gusto nga ng Bureau of Immigration, once natapos daw ang investigasyon, i-deport. Hoy, wag nyong i-deport yan. Ikulong nyo dyan. Tapos singilin nyo yung China Embassy dyan, ha? Pakainin siya. Suportahan siya. Ha? Pag kinulong dyan, kung ayaw kumain, wag nyo nang pakainin. Sayang lang. Dapat ang papakaining preso lang yung mga Filipino citizen, ha? Di ba? Napaka-harsh. Oh, wag nyo muna kaagad, i-deport. Ano kayo? Hindi pwede. Ikulong. Sabay interrogation, di ba? Ganyan ang ginagawa ng China, eh. Sa mga nahuhuli nilang spy, anong i-deport? Hoy, Bureau of Immigration. Ha? Commissioner Biado. Umayos ka. Oy, chairman pala, chairman Biado. Umayos ka, walang deport ka agad. Ano ba ang dapat i-apply sa kanyang batas natin? Ano ang hatol sa espionage, ha? O kawawa naman yung 2 Pinoy na maiiwan niya. Paano niya i-deport yan? Tangina talaga, no? O, nakakahiya naman mga kababayan. O, eto pa. Punta naman tayo sa bansang Amerika. O, siyempre, yung previous administration ni Biden, sabi nila, ironclad ang commitment sa ating relationship pagdating sa defense. Ironclad. O, ang daming proyekto ng EDCA sa Pilipinas, ang dami budget. O, sana naman, walang 40% SOP, ha? Ngayon, nagpalit po ng administrasyon si Trump. May tinalagang bagong state secretary department, ha? Si Secretary Marco Rubio ng Florida. Akala nila, sabi ng mga anti-Marcos, Bongbong, yari ka na, pag-upo ni Trump, tsugi ka na. O ano na, nakailang araw na si President Trump, pangatlong araw niya na ngayon. Tsugi na ba ang Pangulo? Ikaapat na. Tsugi na ba ang Pangulo? Yung mga gunggong in your dreams. Ano ang ginawa ng State Department Secretary Marco Rubio? Kinausap niya po si Department of Foreign Affairs Secretary Manalo dito sa Washington. Nandyan din po si Gobotso Doro, nagkausap sila nung isang National Security Advisor. Ha? Puro pa pinag-usapan economy and defense. Ironclad pa rin. Ha? Ni-reaffirm ni Rubio sa ating DFA Manalo that US government is totally in support its ironclad commitment to the Philippines, particularly the Mutual Defense Treaty. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba na magko-convene muna ang Congress pag sakaling ma-invoke ang MDT. Meron tayong safety measures dyan pag nangyari yan. Hindi na tulad ng dati ang mga ugali ng mga politiko dito sa Amerika na na hindi pwedeng i-commit. They committed. No? Iba yung mga politiko noon sa ngayon. Pag hindi nila kinomit yan, maraming mga Pilipinong magagalit sa kanila. Mga hinayupak sila. No, ironclad pa rin in terms of Indo-Pacific defense, safety, economically, people to people ties, ganun pa rin po basta legal na papasok dito. Yung mga nagbabalak po na mga mag-i-illegal dito ay wag nyo munang gawin yan kasi po matindi po ang stance ng Pangulong Trump. Pag illegal ka dito, madideport ka, lalo na yung may mga krimen yan, no? Wag na muna po, wag niyo nang isipin, no? Pero ang natin dito, wag kayong maniniwala sa mga bugok, no? Lalo na yung mga nangangarap na mga police grandfathers diyan na iiwanan daw ni Pangulong Trump si Bongbong Marcos, no? Dahil mas mahal ni ni Pangulong Trump ang China. Hindi po totoo yun. Sinabi na po ni Marco Rubio at chinachastise niya po, pinagsasabihan niya ang China na wag nyong masyado kayong ganito, ha? Sa Philippines and Taiwan, wag kayong gamol. Ayaw na naming pumunta sa ganon, pero pag naging ganon kayo, pupunta kami sa ganong bagay. Warning po yun sa China.
Lalo na yung binabanggit niyang monster ship na Coast Guard ng China sa dyan sa Zambales. Sabi niya, tinapik niya yun during his confirmation. Kaya warning lang naman, paalala lang sa China, huwag kayong gamol sa Philippines at Taiwan. Kasi yan, kahapon ni-reaffirm lang, Miyerkules dito, kita sila sa Washington. Hindi lang si DFA Manalo ang kinita ni Rubio, pati yung Japanese Prime Minister, no? Talagang dito po diyan po sa Pacific, diyan sa Southeast Asia, sa East Asia, talagang yung mga kaalyado ng Amerika ay kinakausap. O, nakausap na po tayo. Secretary of State Marco Rubio reaffirming the ironclad commitment between US and Philippines in terms of mutual defense treaty, the economy, the Indo-Pacific, no? Yung pre-navigation diyan. No, walang dapat sino mang ano diyan, di dapat no? Nakakaburat yung mga Chinese na yung mga Chekwa na yan. O yan lang po, no, tungkol diyan sa iba naman para naman mabago tayo, no? West Philippine Sea, no? Si Martin Romualdez nagpapasalamat sa mga kababayan natin nandiyan sa Pag-asa Island. Talagang sa pinapalibutan tayo na naman ng Chekwa diyan, hindi po sila natatakot, no? Talagang babagsakan po ng pondo ang Pag-asa. Okay, so yun lang po. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.